pag-usapan naman natin mga kababayan. Diyos mio Marimar, kawawa naman po. Itong si Mr. Headshot, naalala nyo? Itong vlogger po mga kababayan na todo suporta, todo po ang pagbablog, mga ka-GPnatics, pagbanat dito kay Pangulong Bongbong Marcos na umabot pa nga po mga kababayan sa pag-caption niya ng headshot. Kaya po ito ay hinuli, kaya po mga kababayan dahil sabi nga po nila ay napakadelikado ng kanyang caption. Baka tularan kapag hindi po ito napakulong. Ngayon mga kababayan, ang kamag-anak daw po ng taong ito, ayon sa balibalita ngayon, ay humingi po ng tulong kay BP Inday Sara Duterte at sa mga kaalyado nito. Ayan o, sabi rito, family of arrested DDS vlogger na nagsabing headshot kay BBM humingi ng tulong sa opisina ni Sara at ang OBP mga kababayan ay dumistansya di umano. Oh. So kung totoo man po ito hindi ko sinasabing ito ay facts kasi hindi pa naman to ibinabalita ng mainstream media. Pero alam naman natin pag mga usaping ganito, ang mainstream media, hindi yan nakakasabay. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, kung totoo ito, kawawa naman si vlogger. Bakit? Ayan mga DDS, mag-isip-isip na kayo. Kung maaari 100 times. Bakit? Meron ng precedence to meron ng precedent to. Bakit, GP? Naalala nyo, mga kababayan, yung sa Qatar ba yun? Sa Qatar? May nangyaring ganyan na kung saan po nagrarally-rally sila. Diba? Nagrarally-rally sila at may pangako pa na kapag halimbawa may humuli sa mga to, magpapadala ng abogado at gawin nila ang gusto nila, mga kababayan. Oh, ano nangyari? Nung hinuli sila ng Qatar government, sorry kung Qatar ba yon, tama ba ako? Oh, kung Qatar yon, sabihin niyo sa akin kung mali ako, baka iba na naman yung nababanggit ko, baka kung saan na naman ako kumuha ng bansa na sinasabi dito. Kung mga kababayan, basta may isang bansa na kung saan po pinaguhuli sila, 'di ba? Tapos mga ka-GPnatics, umaasa sila natutulungan po. Oh, Arden, thank you. Natutulungan po ang mga ito nila Harry Roque, nila BP Sara at ng mga Duterte. Pero anong nangyari? Mabuti na lang mga kababayan, nandyan ang Pangulo natin, handang tumulong sa kanila. Kahit po itong mga ito ay sadyang walang kwenta. Pero nakakuha sila ng tulong sa gobyerno pa rin natin. 'Di ba? Nagpapalusot pa nga sila. Na kesyo nagpipiknik lang daw ang mga ito. At kung ano-ano pang mga palusot, 'di ba? Yung kanilang ginawa. Ang ibig kong bang sabihin mga kababayan, sana tayo, kahit na tayo po ay isang DDS, sa mga DDS na nanonood dyan kung meron, wag po sana kayong padalos-dalos. Kung for the views naman kayo, mag-effort kayo. Yung effort na talagang kahit papano mga kababayan ay maraming susunod sa inyo. Pangalawa, kayong mga DDS, wag kayong lumagpas doon po sa itinakda ng batas na kung saan po sinasabi malinaw sa ating konstitusyon, ang freedom of speech, freedom of expression is not absolute. 'Di ba? Hindi yan absolute mga kababayan. So dapat alam natin kung hanggang saan lang po tayo. Alamin po natin kung ano yung mga bagay na pwede nating sabihin. Baka mamaya sumusobra na tayo. Itong taong to na may nakalagay, caption headshot, that is inciting to sedition. Ang bigat. Dahil sa galit ninyo,
kay PBBM dahil kayo ay nagpapadala sa mga DDS na kapwa ninyo kila Sara Duterte, huwag niyong gayahin si Sara. Si Sara Duterte maraming abogado, 'di ba? Maraming abogado. Kahit na nga sabihin natin mga kababayan, lantaran yung kanyang pagmumura, lantaran yung sinasabi niya na siya po ay kumausap ng tao para patayin si BBM, si F. Elisa, si former Speaker Romualdez, hindi pa rin nakukulong. Bakit? Vice President yun eh. Mga kababayan, unang-una, impeachable official yun. Magpo-progress lamang ang criminal cases ni Sara Duterte dahil pag siya po ay na-impeach na. Kayo hindi naman kayo Vice President eh. 'Di ba? Tapos ngayon hihingian nyo ng tulong. Yung Vice President, yung OBP, didistansya sa inyo. 'Di ba kayo ang kawawa? Paano kung may pamilya kayo? Paano na yan? Ano ipapakain nyo dyan? Anong papakain? Alam mo, gusto kong i-discourage talaga kayo ng gusto. Baka mamaya yung asawa ninyo, mga DDS, pag nakulong kayo na ganyan, dahil wala na kayong pambayad, wala kayong pampiyansa. 'Di ba? Alam ko ang sedition, may piyansa ba ang sedition? Kung walang piyansa ang inciting to sedition, mga kababayan, ang malupit niyan, ang matindi niyan, baka yung asawa ninyo, dahil wala na may pakain sa mga anak ninyo, maghanap na ng ibang lalaki. Uy, grabe ka naman, GP. Reality. 'Di ba? Dahil wala nang masahan sa inyo. Hindi na kayo makalabas kung walang pampiyansa or kung hindi naman pwedeng piyansahan. Either one. Sabihin natin, walang pampiyansa or sabihin natin wala palang piyansa yung inciting to sedition. Di kasi ako sigurado kaya dalawa na lang yung sinasabi ko. Baka dumating yung punto na wala na mapakain sa mga anak ninyo. 'Di ba? Yung asawa ninyo naghanap na ng ibang lalaki. Or kaya naman yung mga anak ninyo, kung may mga anak kayo, baka namamalimos na. Sabi ni Ma'am Mona Nases, wala. Mike Romero at Rose Ann, pareho ng comment. Nag-comment ng grabe. Di ba? Nga talaga kayo dyan. Baka yung mga anak ninyo mamalimos na. Baka sa susunod, pagdating ng panahon, mga kababayan, nagbebenta na rin ng ewan, nagbebenta ng laman, o nagbebenta ng puting substance. Masisira ang buhay nyo. My God, I hate drugs. sabi ni INC, dito tuwad na yung asawa. Yun nga. Yun ang hindi nyo pinag-iisipan. Akala ninyo kasi, mga ka-GP Natics, porket pinagtatanggol nyo yung mga politiko, ay susuportahan kayo niyan. Hindi porket pinagtatanggol yung politiko, akala ninyo, mga kababayan, kilala kayo niyan. Ang kilala lang niyan yung mga sikat. Kayo mga sikat chupoy na kagaya ko, huwag kayong umasa. Kaya tayo, mga kababayan, sabi ko nga po, tayo sa mga politiko huwag tayong maging bulag na panatiko. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Mga ka-GP Natics. Ikaw kasi GP, bayaran ka eh. Sana naman? Sino na naman nagbabayad? May pruweba ba kayo? Kung pinagtatanggol ko man si speaker, wala kasi ako nakikita na wala pa ako nakikita na resibo na ibinabato ng mga bumabanat dyan. O kahit na itong si Escudero, wala pa ako nakikita na resibo. Sabi, may isip naman, gamitin ng tama. Ang problema, Ma'am Mary Jane De Vera, yung isip hindi ginagamit ng tama. Masyado kasi yung iba, damdamin ang pinapairal, hindi na nag-iisip. Sobrang ma-pride kasi mga ibang DD shit, Sir GP, gusto nila sila lang ang tama. Ngayon, may tama na sila.
As help from Pusit Piatos, baka sakaling suportahan niya mga didilis vloggers. So, ito na nga po eh. Ma'am Leticia, nag-ask daw sila ng help sa Office of the Vice President at kay BP Sara, dumistansya daw po, mga kababayan, di umano. Di ba, aray? Ang sakit. Oh. RA 10951, prison, correctional, 4 years, 6 months, 1 day to 6 years in prison, fine, exceeding 400,000. Aray ka! Ah. Isang buwan sahod ko yan, ay 2 buwang sahod, di na ako kakain yan. Sabi ni Ronaldo Caymay, di baling nakapikit yung isa, dilat yung kabila. Oo nga, no? Tama naman. Oh. DDS tamang hinala, di ba? Oh. Ma'am Carmi. Mama Ros, bakit kaya pare-parehas ng tabas ng utak ang mga DDS? Ang galing. Iisa talaga sila ng takbo ng utak. Ay, ewan ko nga eh. Bella Larcon, shout out. Any fanatic is an unhinged fan. Tsaka ikaw ba kung matino kang tao gusto mo ipaglaban ang mamamatay tao at magnanakaw, minumura ang Diyos at mga anak, nagmumura, sangkot sa drugs sa kartel, nagnanakaw ng di may paliwanag, 51 billion. Eh, may mga bulag na panatiko po talaga. May mga sarado na talaga yung mga utak na kahit anong gawin mo, eh talagang wala lang, titisin lang nila, 'di ba? Pero hindi nila naiisip sino ba ang nagiging kumbaga talo, 'di ba? Silang talo kasi yung mga 'yan, pinagtatanggol mo, kahit anong gawin mo, makulong yung mga 'yan, may pera 'yan eh. 'Di ba napakarami nga ng abogado nila. Oh, ano pa mga kababayan, kahit matigok na yung mga 'yan. Uy, bakit naman matigok? Eh, yun na yung pinakamalala, 'di ba? Kung matigok na yung mga 'yan, unang-una, nagpakasawa na yan sa buhay. Nagpakasawa na sa buhay yung mga politiko na yan. Si Digong, kung mamatayan, sawa na yan. Sawa na sa babae, sawa na sa maraming pera. 'Di ba? Lahat na ata, natikman na. Oh. Kaya tayo, sabi ko nga, kahit tayo, 'di ba? Kahit tayo ay pro-government, pero hindi pwedeng kapag may mali ang gobyerno, mga kababayan, kakampihan pa rin natin. I remember the time na mayroon ako mga nakakaaway sa inyo. Eh, dito lang naman, hindi naman totally kaaway kung saan. Maraming umaalis dahil sinasabi ko, ng opinion ko, ay iba sa opinion nyo, magrespetuhan tayo. Kasi hindi pwede na ihimurin ko ang puwet ng nasa gobyerno kung ito naman ay mali. 'Di ba? Lalong-lalo na doon sa mga nakita natin noong sa missing sa Bungeros. Oh, eventually tama ako. Lumabas mga kababayan. Nasabi ko, hindi na ako magtataka. Biglang-bigla si General Torre maidadawit dito, tapos yung missing sa Bungeros ay hindi na yan magpo-progress. Ayan, anong nangyari? Oh. Wala na. Good evening, GP. Natatawa nga ako, sabi niya DDS siya. Tapos biglang sabi niya sa akin, ikukulong daw si Lacson. Oo. It's called zombie brain. Tama ka, nakakasawa na nga din eh. Puro kasinungalingan. Ay pero ano yan, sa mga DDS yan, mga gustong-gusto nila yan. 'Di ba? Lalong-lalo na nung yung tayo po mga kababayan ay sobrang antagal na, 'di ba? 7 beses tayo nag-live nung nakaraan. Diyos ko, tawa ko ng tawa sa mga DDS. Sila nagwawala doon sa Dasmariñas Village. Pero iniwanan na sila, wala pang 1 oras si Kiko Barsaga. Ayun, ang ginawa pala, naglaro ng computer, tapos kinabukasan meron siyang ethics complaint hearing. De, ibig sabihin, ginawa lang kayong plop. 'Di ba? Kayo ang sinasabak, kayo ang kawawa, kayo ang pagod. Oh, yung mga vlogger doon, yung nagla-live ng 5 hours, mali yun.
Huwag kayong magla-live ng 5 hours ng dire-diretso. Lalo pag nasa labas kayo, putol-putulin ninyo. Dahil mga kababayan, kahit 2,000 ang nanonood dyan, 3,000, pag 5 hours yan, na-maintain lang doon, ang baba lang ng views niyan, maniwala kayo sa akin. Danas na namin yan sa labas eh. Alam nyo ba kung bakit ayaw na ayaw ko nang lumalabas ngayon? Yung pupunta dyan sa mga rally bukod sa mata ko, mahina ang kita dyan sa labas. Mahina ang kita dyan sa labas. O, tapos yung cellphone mo pa masisira. Ilang cellphone ko na nasira dyan eh. 3 na. O, puro ako bili. Pero may time talaga na gusto ko talagang lumabas. Yung tipong trip ko talaga. 'Di ba? Pero yung mga DDS nagla-live doon 5 hours, nako po. Yung friend ko kanina, Sir GP, naway ko puro fake news pinupost. Ayun, blinak niya ako. Huwag kang mag-alala, pare-parehas naman tayo, ganyan talaga. 'Di ba? Oh. Tama lang yan, GP, sa taong mahilig magtanggol sa taong hindi kumikilala ng Diyos. Tama nga, mga kababayan. Tama yan. GP, sir, may idea ng DD shit. gusto nga natin magka-idea sila para hindi na sila nagkakagulo sa labas. Akala nila, natatawa nga ako sa kanila, di ba sila for the content? For the content yung mga DD shit, kaya nandyan sila. Hindi nila alam, naiisahan sila nung mga kasama nila na malalaking vloggers. Meron din mga kasama, di ba? May mga malalaki talaga. Yung maliliit nandun sa ground. Ang late ng kita. Ano lang yan, mga kababayan, hindi pa aabot ng 500 kung walang magpakulay. O yung 29,000 views or 30,000 sa labas na 5 hours. Ang late niyan. Hindi kagaya pag yung 30,000, ginawa mo yan sa loob ng 1 oras or less than. Ay, nako, mataas yan. Nasa 3,000 kaagad yan. Yan ang hindi nila alam eh. Pakulay kasi ang hinahanap eh. Pakulay lang ang nagpapalaki ng kita ng mga DDS vloggers. Tama po kayo dyan. Hindi kasi nila alam talaga. Hindi nila inaaral yung algorithm. Ako kasi, marami sa mga BBM vloggers, alam na nila yan, yung algorithm. Yan talaga yung pinagbabasihan nila. Oo. Kaya pag halimbawa, maraming views, akyat, taas baba yung views, yan ang gustong-gusto namin. Kaysa yung merong manunood dito, 5,000, tapos flat lang siya. Wala yan, mga kababayan. Mahina yan. Mas maganda yung yung 2,000 nanonood, tapos akyat baba. Bumababa sa 1,500, umakyat ng 2,000, 3,000, bababa ulit, akyat ulit. Yun, mataas yung views nun. Okay? So, ayan mga DDS. Nako, kawawa naman kayo. Kaya wag na kayong masyadong panatiko sa mga politiko na ito dahil kayo ang kawawa. Kita nyo, hindi kayo tutulungan. Kayo ang magtitiis. Pamilya nyo po ang masasaktan. Pamilya nyo rin ang magsasakripisyo. Di ba, Andy De Vera? Yan ang problema eh.